Kung iniisip mong magnegosyo para yumaman agad, mag-skip ka na lang. Pero kung gusto mong magtagal, kumita at hindi masunog, manatili ka hanggang dulo. Maraming Pinoy ang nagsisimula ng negosyo na puno ng pangarap pero kulang sa kaalaman. Ang ending, saradong negosyo. Sirang relasyon at ubos na ipon. Real talk, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa idea. Ito ay tungkol sa desisyon, disiplina at tamang mindset. Sa video na to, ibabahagi ko ang 8 business lesson na sana alam ko bago ako nagsimula. Kung beginner ka, ito ang magliligtas sa'yo sa mahal na pagkakamali. Kung may negosyo ka na, baka ito ang magpapa-level up sa'yo. Tara, simulan na natin. Let's go! Number 1, hindi lahat ng kaibigan o kamag-anak ay pwedeng kapartner. Maraming negosyo ang namamatay hindi dahil sa kakulangan ng kita, kundi dahil sa sirang partnership. Madalas nagsisimula ito sa magandang intensyon, kaibigan mo, kamag-anak mo o taong matagal mo nang kakilala. Dahil may tiwala ka, iniisip mo na automatic na magwo-work ang partnership. Pero real talk, sa negosyo hindi sapat ang tiwala lang. Kailangan malinaw ang lahat mula simula. Sino ang may hawak ng operations, sino sa pera, sino ang marketing, magkano ang capital ng bawat isa, paano ang hatian ng kita at sino ang may final say sa desisyon. Kapag wala itong malinaw na structure, doon nagsisimula ang problema. Ang simpleng hindi pagsipot sa meeting nagiging personal. Ang maliit na pagkakamali, lumalaki, hanggang sa dumating ang puntong hindi na negosyo ang pinagtatalunan, kundi ego, sama ng loob at nakaraan. Isang maling desisyon lang, isang hindi pagkakaintindihan at boom, away pamilya, sira ang pagkakaibigan at patay ang negosyo. Tandaan mo ito, sa negosyo hindi pwedeng okay na yan, lahat dapat nakasulat, napag-usapan at napagkasunduan, kahit pag-aano kayo ka-close. Contracts protect relationships. Kung ayaw mong masira ang relasyon, huwag basta-basta mag-partner ng walang malinaw na usapan. Mas okay pang mag-isa ka muna kaysa may kasamang hindi align sa vision, values at disiplina mo. Isa ito sa biggest lesson ko sa pagninegosyo. Hindi lahat ng mahalaga sa buhay ay dapat isama sa negosyo. Dahil minsan ang pinakamahalaga pa ang pinaka nasisira. Number 2, hindi lahat ng passion ay pwedeng negosyo. Maganda ang may passion pero hindi ito garantiya ng kita. Maraming negosyo ang nagsisimula dahil sa linya na mahal ko to o dito ako masaya. Pero pagdating sa totoong mundo ng negosyo, walang bumibili. At kapag walang bumibili, walang kita. Simple lang. Kaya bago ka mag-invest ng oras, pera at energy, itanong mo muna sa sarili mo, may problema ba itong sinusolusyonan at may handang magbayad ba para dito? Ang negosyo ay nasa gitna ng passion, skills at market demand. Hindi pwedeng isa lang. Pwede mong maging mahal ang pagluluto pero kung wala kang customers na gustong bumili ng pagkain mo, hobby lang yan, hindi negosyo. Walang masama sa hobby, pero huwag mo itong piliting gawing negosyo kung wala talagang demand. Doon maraming nalulugi. Real talk, mas okay pa ang negosyong hindi mo gaanong kamahal pero tuloy-tuloy ang kita kaysa sa negosyong mahal na mahal mo nga pero laging lugi at puno ng stress. Hindi ka rin tatagal kapag puro pagkalugi lang ang nararamdaman mo. Ang maganda pa dyan, natututunan ang passion. Kapag nakikita mo na may resulta, may growth at may impact ang ginagawa mo, doon mo unti-unting mamahalin ang negosyo. Unahin mo ang demand ng market. Aralin mo kung ano ang kailangan ng tao, ano ang binibili nila at saan sila willing gumastos. Kapag nahanap mo yon, saka mo lang lagyan ng passion, creativity at personal touch. Doon nagiging sustainable ang negosyo. Hindi lang masaya sa simula, kundi matagal ang buhay at may kita hanggang dulo. Number 3, cash flow ang buhay ng negosyo. Hindi sapat ang simpleng linyang malaki ang benta. Ang mas mahalagang tanong ay ito, may pera ka bang pang-ikot araw-araw? Dahil sa negosyo, cash flow ang dugo ng operasyon. Kahit gaano pa kalaki ang sales mo sa papel, kung delayed ang bayad ng customers mo at tuloy-tuloy naman ang gastos sa renta, sweldo, suppliers at bills, unti-unti ka pa rin mauubusan ng hininga. At kapag naubos ang cash, kahit maganda ang produkto mo, mamamatay ang negosyo. Maraming negosyante ang nalulugi hindi dahil mahina ang benta, kundi dahil hindi nila alam kung kailan pumapasok at lumalabas ang pera. Walang tracking, walang plano, puro diskarte lang. Kailangan mong matutunan ng basic cash flow management, mag-budget ng maayos, mag-forecast ng gastos at kita, at maghanda sa mga panahong tahimik ang benta o tinatawag na slow months. Hindi araw-araw fiesta ang negosyo. Tandaan mo ito, profit is opinion, cash is fact. Pwedeng mukhang kumikita ka sa reports pero kung walang actual na pera sa bangko o kaha, delikado ka. Kaya bantayan mo ang cash flow mo araw-araw.
Dahil sa negosyo kapag naubos ang cash, game over na agad, walang second chance. Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi. Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 4, walang instant success sa pagninegosyo. Kung naghahanap ka ng mabilisang yaman, real talk, mali ang pinasok mo. Ang negosyo ay hindi loto at hindi rin overnight success. Ito ay marathon, hindi sprint. May mga buwan na lugi kahit todo effort ka. May mga araw na magtatanong ka sa sarili mo kung tama pa ba ang desisyon mo. May mga gabing puyat ka kakaisip kung paano babayaran ng bills, suppliers o sweldo ng tao mo. At alam mo kung ano, normal lang yan. Ang hindi normal ay sumuko agad sa unang hirap. Lahat ng successful na negosyante na hinahangaan mo ngayon ay dumaan sa palut-ulit na pagkakamali, rejection at pagkatalo. Walang shortcut, walang magic formula. Ang kaibahan lang nila sa mga sumuko ay ito. Hindi sila tumigil kahit mahirap na. Natuto sila sa bawat pagkakamali at ginamit yon bilang hakbang pataas, hindi dahilan para umatras. Kung handa kang magtiis ngayon, mag-sacrifice ng oras, comfort at minsan pati ego para sa mas maayos na bukas na sa tamang landas ka. Ang negosyo ay laro ng patience, consistency at tibay ng loob. Hindi panalo ang pinakamabilis kundi pinakamatagal tumakbo. At kung kaya mong manatili kahit pagod ka na, darating din ang araw na sulit ang lahat ng hirap mo. Number 5, magkahiwalay ang personal mong pera sa pera ng negosyo. Isa ito sa pinaka-basic pero pinakamadalas baliwalain ng mga nagsisimula sa negosyo. Kapag halo ang personal mong pera at pera ng negosyo, nawawala ang malinaw na larawan kung kumikita ka ba talaga o hindi. Akala mo okay ang takbo dahil may pumapasok na pera. Pero sa totoo lang, unti-unti mo nang nauubos ang kapital sa personal na gastos, pangkain, luho o bigla ang bayarin. Pagdating ng katapusan, sasabihin mo, mahina ang negosyo. Pero ang totoo, hindi mahina ang negosyo. Magulo lang ang pera. Ang solusyon dito ay disiplina. Kailangan mong ituring ang negosyo bilang hiwalay na entity, hindi extension ng personal mong wallet. Mag-set ka lang ng fixed salary para sa sarili mo, kahit maliit lang sa umpisa. At doon ka lang kukuha para sa personal expenses mo. Huwag mong gagalawin ang business funds para sa inventory, bills at reinvestment. Doon nagsisimula ang professional mindset sa pagnenegosyo. Kapag malinaw kung alin ang pera mo at alin ang pera ng negosyo, mas nagiging malinaw ang desisyon mo. Alam mo kung kailan ka pwedeng gumastos, kailan ka dapat magtipid at kailan ka dapat pwedeng mag-expand. Tandaan mo, ang malinaw na pera ay nagdadala ng malinaw na direksyon at sa negosyo, clarity is power. Number 6, ikaw ang pinakaunang empleyado. Sa simula ng pagninegosyo, ikaw ang lahat. Boss, staff, marketer, accountant at minsan pati delivery at customer service. Walang malinaw na oras ng trabaho, walang off, walang holiday. Habang ang iba ay nagpapahinga, ikaw ay nag-iisip kung paano palalakihin ang benta, paano babawasan ang gastos at paano aayusin ang mga problemang biglang sumusulpot. Kaya real talk, kung ayaw mong magtrabaho ng mas mahaba kaysa sa magiging empleyado mo balang araw, huwag ka munang magnegosyo. Pero mahalagang maintindihan mo ito. Hindi ito panghabang buhay. Ang matinding trabaho sa umpisa ay investment mo sa kinabukasan. Sa simula ka lang magpapakapagod para matutunan mo ang bawat parte ng negosyo. Dahil kapag alam mo ang proseso, doon ka makakagawa ng sistema. At kapag may sistema ka na, hindi ka na kailangan laging present para umandar ang negosyo. Ang problema ng marami gusto agad ng freedom pero ayaw dumaan sa grind. Hindi ganun ang negosyo. Kailangan mo munang yakapin ang hirap, puyat at pagod. Embrace the grind dahil dito nabubuo ang disiplina, tibay ng loob at leadership mo. Darating din ang araw na hindi ka na ang gagawa ng lahat pero mangyayari lang yon kung hindi ka susuko sa umpisa. Number 7, ang pagninegosyo ay long-term game. Hindi ka magtatayo ng negosyo para sa quick win lang. Kung ang goal mo ay mabilisang kita at instant success, siguradong madali ka ring madidismaya. Ang tunay na layunin ng pagninegosyo ay sustainability. Yung negosyong tumatagal kahit may krisis, pagbabago sa market o bagong competition. Dahan-dahan man ang progress, basta sigurado at tuloy-tuloy mas matibay ang pundasyon. Kailangan mong mag-invest hindi lang sa produkto, kundi sa learning, systems at relationships. Ang kalaman ay hindi gastos, ito ay puhunan. Habang natututo ka, mas gumagaling ang desisyon mo.
Habang gumagawa ka ng sistema, mas nagiging consistent ang operasyon at habang inaalagaan mo ang relasyon sa customers, suppliers at team mo, mas tumitibay ang negosyo mo. Ang negosyong tumatagal ay hindi yung perpekto, kundi yung marunong mag-adjust. Kapag nagbago ang trend, nag-a-adjust. Kapag humina ang benta, naghahanap ng bagong paraan. Kapag may pagkakamali, natututo at bumabangon. Kung pang short term ang mindset mo, short-lived din ang negosyo mo. Pero kung long term ang pananaw mo, mas handa kang magtiis, maghintay at magtrabaho. At sa dulo ang matyaga at consistent ang siyang nananalo. Number 8, matuto munang magbenta bago mag-scale. Walang silbi ang magandang logo, mamahaling website o bonggang opisina kung wala ka namang benta. Real talk, hindi aesthetic ang nagpapakain sa negosyo. Sales, maraming nagsisimula ang inuuna ang branding, equipment at gastos para magmukhang legit. Pero nakakalimutan ang pinaka-importante, may bumibili ba? Kung walang benta, lahat ng gastos mo ay liability lang. Sales muna bago ang lahat. Kapag marunong kang magbenta kahit simpleng produkto lang, kaya mong kumita. Ang pagbebenta ay skill na pwedeng matutunan, hindi ito talent lang. Kapag alam mo kung paano kausapin ang customer, ipakita ang value ng produkto o sagutin ang objections nila, kahit anong produkto kayang-kaya mong i-market. At kapag may consistent na benta na, doon ka lang dapat mag-isip ng pang-upgrade na logo, website o opisina. Tandaan mo, ang scaling ay reward, hindi simula. Ibig sabihin nag-e-expand ka dahil kumikita na ang negosyo, hindi dahil umaasa ka na kikita pa lang. Huwag unahin ang gastos para lang magmukhang malaki. Unahin mong patunayan na may demand at may bumibili. Dahil sa negosyo ang benta ang nagpapatakbo ng lahat. Kapag may sales ka, may lakas ang negosyo mo. Kapag wala, kahit gaano pa kaganda ang itsura, babagsak at babagsak pa rin yan. Kung umabot ka dito, seryoso ka sa pagninegosyo. Tandaan mo, walang garantiyang success, pero may garantiyang growth kapag hindi ka tumigil. Kung may natutunan ka, i-apply mo kaagad. Knowledge without action is useless. Kung gusto mo pa ng mas maraming real talk business at money content para sa mga Pinoy, i-like mo ang video na to, i-share sa kaibigan mong gustong magnegosyo, at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Sama-sama tayong aangat. Kita-kit sa susunod na video. Peace!